Magandang araw po. Ito pong muli ang Gabay sa Mabuting Asal at talaga nga namang marami makaka-relate sa topic natin sa araw na ito. Ito ang letting go and accepting positive change. At para tulungan po tayo na talakayin po ang ating topic, kasama po natin ang kapatid na Nixan Barrios. Magandang araw po. Magandang araw sa iyo, kapatid na Venice, at magandang araw po sa ating mga televiewers. Totoo po na marami ang nahihirapang mag-let go. Lalo na po kapag ito ay may nakahalong negatibong emosyon. Pero sabi nga po nila, mahirapan po itong gawin, hindi po ito imposible at dapat lamang at tamang kailangan gawin ito natin. O diba, narinig niyo po yun, hindi imposible ang mag-let go. Bakit po ba mahalaga, kapatid na Nixan, ang mag-let go? At ano po ba yung mga bagay na i-let go? Okay. Sa maraming pagkakataon po kasi ay yung kapag hindi tayo nakapag-let go sa mga emotions, specifically negative emotions, sa isang alaala, sa isang nangyari sa nakalipas, nagdudulot ito ng negatibong epekto sa kasalukuyan. Maaaring magkaroon ng personal o emotional distress. May mga pagkakataon na nakaka-apekto ito sa current relationships ng isang tao. At may pagkakataon din na nauuwi ito na nahahadlangan yung development ng isang tao, yung kanyang personal growth. So kapatid na Nixan, example po siguro kapag di natanggap sa trabaho po. Opo. Yan, tapos na broken-hearted po. Maaari po, opo. Sa maraming pagkakataon po at maraming, ano man po yung naging dahilan, kahit mga simpleng bagay, kapag yung emosyon na kanyang nararamdaman at yung emosyon na iyon ay negatibo at nakakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, doon po tayo mayroong problema na dapat pong harapin. Bakit po apektado yung present relationships at saka sa personal growth ng tao po pag hindi po kaya mag-let go? Okay. Kapag ang isang tao po kasi ay yung nararamdaman niya ay nananatili, kahit yung matagal na yung pangyayari, ibig sabihin po noon, lahat ng kanyang mga pagpapasya sa kasalukuyan po, sa mga bagay na hinaharap niya ngayon sa kasalukuyan, ay base doon sa nararamdaman niya ngayon patungkol sa kanyang nakaraan na karanasan. Ibig sabihin, hindi po yung angkop na pagpapasya ang kanyang nagagawa, dahil ang kanyang tinitingnan ay hindi yung kasalukuyang sitwasyon. Okay. Nandun siya, nakastuck in the past. Opo, madalas pong masabihin po na ganoon ang sitwasyon. Kaya hindi po siya makapag-move forward. For example, kailangan niyang mag-apply ulit ng trabaho. Pero parang, hindi na lang ako mag-a-apply. Tama po yun. Kasi baka ma-reject na naman ako. Nananatili siya doon takot na at yung pakiramdam ng rejection, yun ang lagi niyang naaalala. At kapag naaalala niyo yung hindi siya natanggap sa trabaho, yun agad ang kanyang nararamdaman. Kaya hindi na po siya maghahanap o mag-a-apply pa ng iba pang trabaho. Siguro rin po applicable po ng mga nagtitake ng exams. Opo, mga board exams. Tama po yun. Second take na niya, hindi pa rin parang, hindi na siguro ako papasa. Ayaw na niya mag-take ng pang-third, pang-fourth. Tama po yun. Nakakalimutan nila yung sinasabi po ng marami na, po, kung pag-uusapan po ay pag-take ng board exam, na po, yung pagpasa sa board exam, yung pag-take sa board exam, 50% pasado ka na, yung 75% na lang yung hahabulin mo. Pero yung hindi ka nag-board, at talagang 0%, wala talagang chance na pumasa. So yung mga bagay po na ganoon na magkakaiba ng pananaw, dahil sa nararamdaman na kabiguan na kanyang naranasan, hindi niya nakikita yung kanyang chances. Yung pag-let go po ba, kapatid na Nixan, ito po ba yung paglimot sa past o paglimot sa nakaraan? Hindi naman po. Ang totoo, yung ating nakaraan, yung ating nakalipas, mahalaga po yun para sa atin. Bahagi yun ng ating pagkatao. Yun ang dahilan kung ano tayo ngayon. Kahit po yung mga papapait na karanasan. Hindi natin mababago yung mga nakaraan. Hindi natin mababago yung mga nangyari sa nakaraan. Pero ang dapat nating baguhin ay yung ating reaksyon ngayon sa mga bagay na lumipas na o matagal nang nangyari. Kung ano yung ating ginagawa sa ngayon. So, ibig pong sabihin, we cannot change the past. But we cannot move forward unless we forgive ourselves, unless we accept the situation, and be humble enough to accept maybe we committed mistakes. Diba po? And then, makita rin siguro natin, saan ba tayo nagkamali? Saan ako mag-i-improve? Hindi yung mag-stop ka na lang. Ayoko na, hindi ko na kaya, wala na akong gagawin. So, kailangan talaga never give up. Tama po yun. Pero po, tama po yung mga sinabi po ninyo. Kaso nga lang,
kung may mga negatibong emotion na nananatili sa isang tao, hindi niya po masabi yung mga sinabi niyo po ngayon lang na never give up, na try again, let's move on. Mahirap po dahil ang nakikita at nararamdaman niya at present sa kanya ay yung feelings, yung emotions na negatibo, batay pa rin sa nakaraang nangyari. Kaya kapag, kung tanong po ay kailan ba dapat mag-let go? O kailan ba dapat mag-let go? Kailan ba dapat pagtuunan ng pagpansin yung pag-let go? Kapag ang nangyari sa nakaraan ay nakakahadlang na sa dapat mong gawin ngayon, na mahalaga na dapat mong pagpasyahan ngayon, siguro dapat mag-isip na talaga, pagtuunan ng pansin. Ano bang dapat kong gawin? Ano bang mga hakbang na dapat kong gawin para makaalis ako sa ganitong estado at maka-move forward ako sa aking buhay. Okay po. So, pag-usapan po natin, bakit po mahirap mag-let go ang isang tao? Okay. Kahit ano pang payo mo na kaya mo yan, makakapag-move forward ka. Madalas po ganoon. Di ba po, ang sasabihin lang niya, hindi mo ko naiintindihan. Tama po masakit, yun. masakit yun. Di ba po? Bakit po ba gano'n? Okay. May mga pagkakataon po kasi na ang iba, dahil sa halimbawa, matagal na nilang dinaramdam o nararamdaman yung negatibong emosyon na iyon, they find comfort sa negative feelings. Nakasanayan na. Opo, naging familiar na, nakasanayan na, ganito na ako, ito na yung okay naman na ako sa tingin ko. Ito na yung naging comfortable na siya sa ganoong pakiramdam. Kaya mas pinipili nila na masaktan, sabi nga. Mas pinipili nila na manatili doon sa isang ganong negatibong kalagayan kaysa harapin yung isang bago na unfamiliar para sa kanila. Sumubok uli ng mga bagong bagay. Kaya kung sa relationship, magmahal uli, parang hindi sila komportable na gawin yon, mas nasanay na sila na maging malungkot, na takot. Yun na yung normal po. Yun na yung nakasanayan at naging normal na sa kanila. So, kaya nahahadlakan talaga para mag-develop ng new relationships. Kasi nga po, tama po. Yung iba, loop back, balik siya ng balik sa past. Yung ex ko, ganito yung ginawa sa akin. Feeling ko hindi na ako makakakita ng ganun. Wala nang magmamahal sa akin ng ganung level. At mayroong mga panghihinayang pa. Na matagal na kami, ilang taon na yung pinagsamahan namin. Nag-invest na ako ng maraming panahon sa kanya. Kaya ko pa ba mag-invest? Diba po, ng ganun ulit sa isang tao? May mga ganun pong isipan. Kaya po, nahihirapan silang mag-move on o nahihirapan silang mag-let go. Pero paano po ma-change yun? Okay. Marami namang paraan. Pero sa psychology po ay mayroong tinatawag na cognitive restructuring. Medyo technical, pero ginagamit din ito sa counseling para po i-recognize at baguhin yung mga negative or mga unhealthy thought patterns, yung kung paano mag-isip yung isang tao. At palitan po ito ng mas positibo at mas realistic sa sitwasyon na ngayon. Meron pong mga pamamaraan nito na pwedeng gawin ng isang tao na para sa i-apply ito para sa kanyang sarili. Ano po? Halimbawa po, sa relationship. Mga iniwan, nasaktan, nabigo. Ayan po, ito na po, pakinggan nyo na po ito, mga nanonood po sa amin. At hindi lang po dun sa mga na-broken-hearted po, dun sa mga bumagsak sa exams, nalugi sa negosyo, o kung ano man po yung mga feeling nyo nakatapusan na ng buhay, pero hindi po may pag-asa pa. Ano nga po ang gagawin namin, Kanigsan? Kung ang pag-uusapan po ay yung ginagamit po na cognitive restructuring, ano po, i-apply natin sa sarili natin. Ang ginagawa ito individually, parang self-talk. Kakausapin mo yung sarili mo. Ganito po, kapag naaalala mo po yung sitwasyon na iyon, yung nangyari na iyon, yung mga nabigong relationship, ano ang unang-unang mga nararamdaman mo at naiisip mo? Ano ang karaniwang sinasabi ng isang tao? Sad. Okay. Anger. Opo, madalas po yung nararamdaman. Parang hindi ko na kaya to. Anong sinasabi niya sa sarili niya? Na may mali ba sa akin? Madalas po yun. Mahirap ba akong mahalin? Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Ganun nga po. Hindi ba ako marunong magmahal? Yung mga ganun. Kung titingnan, dapat mong tingnan yung mga statements na iyon. No? Kung titingnan mo yung hindi ba ako marunong magmahal? Hindi ba ako karapat-dapat mahalin? Kung ika-categorize mo siya, ito ay parang more on self-blaming. Ano po? Parang winawalang halaga mo yung sarili mo. Ikaw mismo, yung tao mismo,
Ang binawalang halaga o mini-minimize niya yung value niya, yung kanyang buong pagkatao. Kapag ganun ang thought pattern ng isang patungkol sa isang bagay na lumipas na, yung mismong thought pattern na yun dapat baguhin. So, rewiring. Oo. Ngayon, ang first step, dapat munang magpasya yung tao. Gusto ba niyang magbago? Dapat kasi ang change dapat comes from within. Di ba sabi niyo po kanina, kahit anong payo na gawin sa kanya, hindi nag-work kasi coming from outside. Mas effective at mas powerful kung it comes from within, yung pagbabago. So, siya mismo dapat magpasya. Gusto ko na bang mabago ang sitwasyon ko? Gusto ko na bang maghanap, bigyan ng second chance yung sarili ko para magmahal kung relationship ang pinag-uusapan? Kung sa trabaho, kontento na ba ako na ganito? O gusto ko pa bang maghanap ng trabaho? Kayo na ba ang panahon para maghanap? Dapat siya mismo magpasya sa sarili niya. Okay. So sa mga nanonood po sa atin na nakarelate po dito sa topic, magpasya na po tayo. Na don't keep punishing yourself dahil dun sa nangyari. Move forward po tayo, accept natin. Kung nangyari, okay na yon. Sige, set aside. Kailangan pagdaanan, kailangan may matutuhan. Pero this time, eto na. Change na tayo ng thought patterns. Mahalaga yun, no? Mag-commit sa pagbabago. Magpasya na gusto mong magbago, gusto mong baguhin yung sarili mo. Ngayon, pag nagpasya ka na ganoon, desidido na ang isang tao na gawin yon para sa kanyang sarili at para sa mga taong mahalaga sa kanya. Isa pa po yun, no, puntahan natin. Kung hindi mo magawa na makapagpasya na baguhin ang sarili mo para sa sarili mo, ang gawin mo ay, ang maging motivation mo ay baguhin mo para sa mga tao na nagmamahal sa iyo. Mas strong na motivation po yun para magawa yung nararapat na mga pagbabago. Kasi nagpasya ka na, gusto mo nang magbago. So, challenge your negative thought pattern. You have to question it, you have to challenge it. Is it true? So kung gusto mong ilista mo yun, lahat ng iyon. Di ba ako marunong magmahal? Di ba ako karapat-dapat mahalin? Wala na ba akong chance? Forever alone na ba ako? Ilista mo yun. Then let's challenge each thought pattern na yun. Sige, yung una po, hindi ba ako marunong magmahal? Patunayan natin, sino ba yung mga tao sa palibot mo? Ibig ba sabihin, lahat ng tao sa palibot mo, walang mahalaga sa iyo, hindi mo ba sila mahal? Example, sino po ba ang mahalaga sa magulang, mga kapatid, mga kaibigan na talagang totoo po yun. Hindi ka iniiwan. Ibig sabihin, hindi mo ba sila mahal? Wala ka bang ginawa na gesture ng pagmamahal para sa kanila? Ikaw mismo, you question yourself, no? Kung naisip mo, ano ba yung mga ginawa ko sa pamilya ko, sa kapatid ko, kaibigan mo, pwede mong ilista kung gaano karami man yun. Hanggat sa maisip mo. Kahit little things. Kahit maliliit na bagay, birthday. Binigyan ko ng cake, si kuya, yung mga ganun. Nagregalo ako sa kaibigan ko. Lahat ng iyon, pwede mong ilista. Just to prove na mali yung mga negative thought patterns mo. At every time na bumabalik-balik ka doon sa negative thought pattern na iyon, pwede mong basahin yung note na iyon to challenge again na your thought pattern, na to disprove na hindi ka ganoon. Na hindi less yung value mo, hindi less yung worth mo, yung pagkatao. At saka pwede rin po ba isama yung mga ginawa naman nung mga taong magulang Tama mo, po yun. Kasi na pagmamahal, para maisip mo na, oo nga, may nagmamahal naman kung sa ang negative thought pattern mo ay, hindi ba ako karapat dapat mahalin? Teka lang, maglista ka, sino ba yung mga taong alam kong mahal ako? Ano ba yung ginawa nila para sa akin? Ano yung sinabi nila para sa akin? Yung mga bagay po na iyon. Or may mga karaniwan pa na, lalo na kung break up, no? Nako, forever alone na ako, hindi na ako makakahanap ng mamahalin. Sige nga po, maglista ka ng mga kaibigan mo na dumaan din sa breakup. Dumaan din sa failure na relationship. Lahat ba sila o sila ba ay naging alone forever na o nagkaroon sila, nakahanap din sila ng para sa kanila, sabi nga nila. Hindi po ba? You have to prove it to yourself. No? Challenge talaga yourself. Kailangan mo talagang manindigan to challenge yourself, to question your negative thought pattern. Kasi sometimes iniisip natin na yung nawalang yun lang yung siya lang yung nakakaintindi sa akin. Isa pa yun. Siya lang yung nakakaunawa. Another negative thought pattern yan. Diba? No, kasi pwede mong ilista yun. dyan. Siya lang ba ang nakakaunawa sa iyo? Sino pa ba ang nakakaunawa sa akin? Kailangan mo siyang ilista kung pwede, no? Just to prove to yourself.
Ayun, parang ang dali po, no, at napaka-practical pong gawin. Pero kasi yung iba po, nilimot lang nila, pero yung nararamdaman, nandun pa din. Kaso nga lang po ang iba, ang pinipilit nilang gawin ay kalimutan yung nangyari. No? Pero tandaan natin, ang pag-let go po ay hindi pag-deny sa sakit, hindi pag-limot sa nakaraan, hindi po pag-deny na nalulungkot ka, hindi po pag-deny na natatakot ka. Ang mga bagay po na iyon ay natural. Hindi rin ito paglimot sa mga nakalipas. Isa po itong desisyon o pagpili na gusto mo nang lumipat sa mga kaisipang positibo at makatutulong sa iyong pagbabago bilang isang tao. Subalit kapag talagang napakahirap po at hindi mo ito magawa sa iyong sarili, wala pong masama na humingi ng tulong sa pamilya, sa mga kaibigan, sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Opo, tama po. Love yourself enough that you know you deserve better. That you know that you deserve a brighter future, a happier life, diba? A life with loving relationships and fruitful life, diba po? No? Yun po yung pipiliin po natin. Let us surrender what happened and then learn from it and then move forward. So dun po tayo sa accepting positive change. Kasi ma-ititwist po natin yung nangyari, di ba po? Let's look at the silver lining, kung ano ba yung mabuti dun sa nangyari. Kasi kaya hindi ibinigay, hindi makabubuti, di ba po? So, paano po ba i-embrace yung positive change? Yun po ang isa sa mga nakakalimutan ng iba na gawin. Kaya nahihirapan pong mag-let go na kapag kinalimutan mo ang isang bagay, pinipilit mong gawin, lalo na yung paglimot, halos imposible po yun, feeling nila magiging okay na po sila. Pero, dapat natin tandaan na kung meron kang aalisin na emosyon, na negatibong emosyon, papalitan mo ito ng bago na positibong emosyon hanggat maaari. Kaya dapat talaga merong positive change. Hindi lang po ito letting go. Dapat may maipapalit ka rin na emosyon na positibo para patungo sa positive change at kung ano man yung dapat gawin na mga pagbabago sa sarili mo para rin sa mga tao na nasa palibot mo. Opo, meron po akong friend, kinuwento po niya, may nagpayo daw po sa kanya kung paano siya makaka-move on. So yung unang sinabi sa kanya, yes, you are in a dark tunnel right now and hindi mo nakikita yung liwanag, pero take it one day at a time daw po. Parang you look for the things that makes you happy, that gives you joy, and then take it one day at a time. Huwag masyadong malayo pa yung tingin. Isang araw lang, o isang araw, masaya ako, nakasurvive ako, nalagyan ko ng positive emotions yung buhay ko. And then next day ulit, and then next day ulit. Hanggang sa yung patience mo sa sarili mo, na binigay mo sa sarili mo, ay, nakaahon na pala ako, nakita ko na ang liwanag. Okay na pala ako. Tama po yun. Mahalaga rin po na maintindihan ng marami na gusto pong makapag-let go sa mga nakaraan at negatibong nakalipas. Hindi po ito isang hakbang lang na one step and tapos na po yun. Tama po yung binanggit po ng kaibigan nyo na take day by day, one step at a time. And be patient, no? Para hindi naman ito agaran. Dahan-dahan lang at makakarating din sa dapat na pagbabago na mabuti para sa iyo. Lahat po ng self-compassion na pwedeng gawin natin sa ating sarili, yung self-love, ibigay po natin, punuin po natin yung sarili po natin ng mga ganoon. At paligiran po natin yung sarili natin. Let us surround ourselves with people who inspires us, who motivates us, who makes us happy. Pero po kapatid na Nixon, yung iba po nahihiya po kasi yung humingi ng tulong. Parang iniisip nila sign of weakness po yun. Bakit po ba mahalaga na humingi pa rin po ng tulong? Okay po. Dapat natin tandaan na ang paghingi po ng tulong ay hindi po tanda ng kahinaan. Ang totoo, kapag alam mo yung nare-recognize mo kung kailan ka hindi na okay, kung kailan na medyo nahihirapan ka na, yung pag-accept na mayroong mga bagay na hindi mo kayang gawin sa sarili mo ay isang sign ng maturity and strength. Ang paghingi po ng tulong ay hindi po isang kahinaan, kundi ito ay ang isa sa mga hakbang na maaari mong gawin para matulungan yung sarili mo. Yes. At mas okay na medyo nahiya kang humihingi ng tulong at least nag-reach out ka dahil gusto mong tulungan yung sarili mo. Tsaka, yun nga rin po gusto ko po idagdag na growth is painful, change is painful, but it is very painful if you get stuck
in the past, 'di ba po? Na-stuck ka na dun sa past mo. So mas okay nang mag-rewire ka, yung nabanggit po ng kapatid na Nexa, na mag-restructure ka, challenge your thoughts every day. Yes, that is challenging, pero mas okay yun kasi papunta ka na sa positive change. Tama po. Kaya kaya mo yan. Kapatid na Nexa, yung mga nabanggit niyo po na steps kanina kung paano po makakapag-let go, maaari din po ba ito i-apply sa iba't ibang sitwasyon sa buhay? Opo. Magaman, yung pinag-usapan natin kanina ay patungkol mostly sa relationship. Yung mga hakbang po na iyon, yung pag-challenge ng negative thought patterns at iba pa, ay pwede pong i-apply sa iba't ibang uri ng kabiguan o experiences. Maaari pong sa pangungulila, sa grieving, maaari rin pong gawin na kung meron pong mga, halimbawa, nagkagawa tayo ng pagkakamali. Yes. May mga pagkakataon na parang hirap na hirap tayong bigyan ng second chance yung sarili natin. No? Pwede rin pong gawin yun na i-challenge mo yung mga negative thought patterns na iyan. Pwede rin po, may mga pagkakataon po na may mga pangarap tayo na hindi natin naabot, na para bagang hindi na pwedeng mangarap ng iba pa. Na yun lang yung dapat nating patunguhan, wala nang iba. Na yun nga, another na hindi mo pinagbibigyan ng another opportunity yung sarili mo. Pwede mong gawin yung simple exercises na ginawa kanina, yung negative thought patterns at pag-challenge doon, pwede mo pong gawin sa iba't ibang sitwasyon sa buhay. Opo. At saka di ba po, tinuturo po sa atin sa mga pagsamba na yung pinakamasakit, pinakamahirap na nangyari sa buhay natin, kayang-kayang ipihit ng Panginoong Diyos para sa ikabubuti natin. Tama po yan. Kaya dapat hindi po natin susukuan yung sarili natin dahil hindi po tayo sinusukuan ng Panginoong Diyos. Tama po. Maraming salamat po, kapatid na Nexan, sa ating talakayan. At ang pinakamahalaga po sa lahat na dapat po nating malaman, ano ang itinuturo sa atin mula sa banal na kasulatan kung paano po tatanggapin ang mga masasamang pangyayari o pagsubok sa ating buhay. Magbabalik po kami. Mga mahal naming televiewers, patuloy po kayong nanonood sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Gabay sa Mabuting Asal. Ano po ang ipinapaalala sa atin patungkol po sa mga nararanasan nating mabibigat na mga pagsubok? Ganito po ang mababasa sa Biblia sa unang Korinto 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Kilala tayo ng ating Panginoong Diyos. Alam niya ang ating limitasyon. Kaya ang sabi po sa talatang ating binasa, hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Ibig pong sabihin, ibinigay ng ating Panginoong Diyos ang isang pagsubok sa atin dahil alam niya na kaya natin itong mapagtagumpayan. Tapat po ang ating Panginoong Diyos sa kanyang mga pangako. Ito ang dahilan kaya hindi niya tayo pinababayaan nung tayo ay makaranas ng mabibigat na pagsubok, nalampasan natin ang mga iyon kahit po mahirap. Nagawa natin ang lahat ng mga ito, hindi po dahil sa sarili nating kakayahan o sariling lakas, kundi dahil sa lakas na ipinigay ng ating Panginoong Diyos sa atin. At ang Diyos din ang magtuturo ng paraan upang malampasan natin ang mga ito. Ano po ang isang paraan na itinuturo ng ating Panginoong Diyos para maalis po sa atin ang mga mabibigat na mga emosyon, mabibigat na mga damdamin? Ganito po ang pahayag sa unang Pedro 5, ang talata po ay 7. Ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan nyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Ang salitang ipagkatiwala, ang katumbas po nito ay ilagak, maaari din pong isuko o kaya ay ibigay. Ibigay natin ang lahat ng ating mga alalahanin, lahat ng ating takot, lahat ng sakit na ating nararamdaman, yung mga idinulot na negatibong emosyon ng mga nakalipas na. Hindi po natin kailangang pasanin ito habang buhay. Magagawa natin itong alisin sa pamamagitan ng paglalagak o lubos na pagkakatiwala o pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos sa kanyang dakilang magagawa. Hindi niya tayo pababayaan sapagkat ang sabi po sa talatang ating binasa kanina, siya po ay nagmamalasakit sa atin. Kaya dapat tayo ay maging mapanalanginin sapagkat ito po ang kahayagan na tayo ay naglalagak ng tiwala sa ating Panginoong Diyos.
At dahil sa may Diyos tayong tunay na nagmamalasakit at nagmamahal sa atin, ano lamang po ang marapat nating isipang laging taglayin o mindset? Ganito po ang sabi sa Kawikaan 4:25. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Itoon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Mahalaga na alalahanin ang nakaraan. Tama po yun. Subalit hindi po dapat na doon lang nakatuon ang ating isipan, sapagkat ang nakaraan ay hindi na natin mababalikan pa. Ang dapat na maging mindset o isipan na dapat nating laging taglayin ay kung ano po ang nasa ating harapan, kung ano po ang nauukol sa ating kinabukasan, lalo na kapag dumaranas ng mabibigat na mga pagsubok. Kaya mahalaga na mapuno tayo ng pananampalataya at pananalig sa ating Panginoong Diyos sa paraang lagi sa hinaharap ang ating tinatanaw at doon po nakatuon ang ating pansin sa ating patutunguhan. Sana po ay nagabayan tayo ng mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Hatid po sa inyo ng programang ito ang Gabay sa Mabuting Asal. Magbabalik pa po kami. Welcome back po sa Gabay sa Mabuting Asal. At ang topic natin ay letting go and accepting positive change. Kaya bago po tayo magtapos, kapatid na Nexan, ano po ang inyong takeaway sa ating topic for today? Okay po. Lagi po nating tandaan, kapag binitawan mo ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo, ibig sabihin nito ay binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon para lumago, para maghilom yung mga nakaraan, binibigyan mo ang sarili mo na maging mapayapa sa iyong sitwasyon ngayon at bigyan ng pagkakataon ang sarili mo na makapagsimula uli. Tama po kapatid na Nexan. Kaya kung iniisip po natin na may isang tao, may isang bagay na hindi tayo nakuha o hindi tayo pinili, lagi nating aalalahanin na ang mga mahal sa ating buhay ay hindi tayo iniiwan at lagi tayong pinipili. Lalo na ng ating Panginoong Diyos. Lagi kanyang pipiliin, hindi kanya susukuan, hindi kanya iiwan. Kaya maraming salamat po mga mahal na televiewers sa pagsubaybay sa amin sa araw na ito. Sana makasama namin kayong ulit sa next episode ng Gabay sa Mabuting Asal.